tulad ng pag-imbento ng ebidensya. Giit ng senadora, hindi siya dadalo sa pagdinig ng Kamara at hindi magpapadala ng kinatawan. Hindi niya raw kinikilala ang anyay sham hearing na wala raw ibang layunin kundi sirain siya, alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Yung pong may mga crime, katulad ng perjury, yung nagsisinungaling, yan ang dapat hindi paniwalaan. Pero ito pong mga taong ito ay na-convict sila ng ibang crime, kaya it does not go to their credibility. Kaya dapat paniwalaan. Lalaanin nyo, hindi lamang isa, katulad ni Bato-Bato. Ito po ay aabot ng mahigit ng 13, 14. Hindi mo matuturuan yung mga yan na magsabi ng kasinungalingan. Maaaring yung isa ay maturuan mo ng kasinungalingan, pero hindi mo po maaaring turuan yan na unang-una hindi sila sabay-sabay na gawa ng kanilang salaysay. Ikalawa ay may kanya-kanya po silang abogado. Hindi po nakialam ang Department of Justice sa pagkuha ng kanilang mga lawyers sa kanilang ng mga statements. Sir, to clarify, yung 30 po, 30 yung for tomorrow, ilan dun, sir, yung parang mismong witness from the inside of the National Penitentiary? Well, nandiyan po si OIC Bureau Director Rafi Ragos, na naging Bureau Director yan ng panahon ni Secretary De Lima. Magte-testify siya na dun sa several instances na mag-deliver siya ng 5 million pesos sa bahay ni Secretary De Lima. 5 million pesos ay mismong si Secretary De Lima ang naka-receive nitong 5 million pesos na ito. At may kasama po yan, another NBA agent. Kaya dalawa po silang titistigo dito. Magpapatunay na Secretary De Lima ay dinalhan nila ng 5 million in one delivery, 2 deliveries. At meron pa po si Herbert Culangco. Magsasabi rin po na ang kanyang nakatuka sa kanya ay 3 million pesos per month na dinideliver niya tungo kay Secretary De Lima. Pero sir, 30 na yung bit-bit niyo tomorrow na resource people. Actually, yun nga po iniisip ko sapagkat napakarami ng 30, I don't think that we'll be able to finish all of them. Baka magkaroon tayo ng anong tawag dito, we could not, ng sobrang witnesses, so siguro mga 5 witness lang, hindi na matatapos eh. Pero 30 na yung... Pero yung with respect to the others, kasi magkakaroon po tayo ng presentation eh. We will present na ang pagkakaiba ng Bilibid, ng New Bilibid Prison before the SAF took over and after the SAF took over. I-presenta rin po natin yung mga video before the SAF took over nung interview ni JB Sebastian para makita lahat ng nangyayari. Yung video ni Peter Ko, at mayroon pa rin pang video na kumakanta si Secretary De Lima doon sa kasama niya si Herbert Culangco. Sir, you've already said this last week that there's nothing in return, no concessions. But since nakalive ka, sir, I think a lot of, most of the public, sir, tag-iisip na baka may kapalit po ito. Ito po ang sasabihin ko sa lahat. Unang-una, ang sabi ko, hindi namin hinanap yung mga testigong yan. At sasabihin ko muli na walang kaming pinangako, wala kaming ibinigay, hindi sila tinakot, hindi sila binayaran para mag-testify sa tomorrow. Kaya po't voluntary po yan. Yan po'y sinasabi nila na talagang nagkaroon sila ng tiwala sa administration, so sa campaign ni President Duterte against drugs, and nagkaroon din daw po sila ng tiwala sa inyong abang lingkod at sa aking team. Kaya sila ay voluntaryong nagbigay ng kanilang salaysay. Sir, naalala ko lang, yung iba kasi yung mga high profile doon like si Herbert Culangco, kasali sila doon sa mga lumabas dating balita na may planong patayin si
si President Duterte and si General Bato? Although dinenay po kasi nila, natanong ba yun? Kasama ba yun sa Tinanong ko po yun. At ang sabi nila, tinanggi nila yun, doon daw sa Building 14, meron daw silang parang ginawang, although hindi ko pa nakikita ito, parang ginawang sulat. Patungo sa administrasyon na dinidinay nila na sila ay kasama doon sa pag-contribute ng 50 million para patayin si President Duterte at saka si John Bato. Ngunit doon po sa Building 14, 40 po ang inmates doon, more or less. Mahigit pa nga ng 40. Ang pumirma lamang po doon sa sinasabing hindi sila kasama ay more or less about 10 lamang. So hindi ko alam kung bakit hindi pumirma yung 30 po. Sir, very critical yung ni former, nasaan ba yung si Ragos? Diba? So I think he's no longer there, Ragos. Because he was known to be very close, at least close to Secretary De Lima, and at that time he was in active service. That's right. He was holding a very important position during those alleged deliveries. Hindi nga very important position. Siya ang head ng Bucor. During the De Lima's time. Siya ang head. So, gaano kadalas po yung delivery? Tinitingnan po namin yan, pero meron na pong dalawang deliveries na inadmit si OIC Director Ragos at hinihintay po namin siya na, well, mag-open up pa. Sir, anong year daw po ito nangyari? Can you at least give a period, 2014, 20... Mga 2014 nata. Immediately after his appointment to as a YC. Oo, kasi ilang araw lang daw siyang nakaupo nun eh. May nagpadala na ng 5 million sa kanya para kay Secretary De Lima. So, ang Sworn ginawa... statement na siya, sir. No? This is already on the record, sworn statement. That's right. Mayroon na siyang statement. Sir, ang binigyan lang si Secretary De Lima, siya wala siyang nakuhang part sa parang Dun sa statement niya, walang sinasabing may nakuha siya. What made you decide po na magsalita agad against the Lima, knowing the fact na yung dalawa po ay very close to each other? Tapos ay Senator De Lima. What was his reason? Sinabi? Unang-una, ang naunang pagsalita dyan ay yung kanyang NBI escort driver, si Junior Ablen. Yan ang kanya. Kasama po silang mag-deliver niyan. So, kinonfront namin siya tungkol dun sa statement ni Ablen and sinangayunan niya yung pahayag ni Ablen. So it was a plan first. Sir, how do you... may particular strategy po ba kayo in terms of yung paglatag nyo nung kung ano yung mga nangyayari sa NBP during the time of Senator De Lima as Justice? We will try to make it orderly and we will try to present the witnesses who could be questioned. Mahirap kasi yung i-present kong lahat ng inmates doon, mga 14, 15, nang hindi naman sila mapapresenta. Kasi alam kong kukulangin sa oras eh. So baka magkaroon tayo ng parang evidence indigestion. Kaya doon lamang sa 5 na ipipresenta ko, sa first 5, hindi na tayo siguro kukulangin sa oras. Kasi magkakaroon dito ng presentation, unang-una, yun munang ipipresent natin yung mga video. It will take almost an hour pag presenta natin yon. Tapos yung presentation din ng SAP. Ipipresent ng SAP ang status or condition of the believed before they took over on July 20 and after they took over. They are also going to present yung how ingenious these inmates are in hiding their
cellphones and other. Makikita ninyo, pataka kayo, talagang mamamangha kayo kung anong ginawa ng mga inmates na yan at hindi maubos-ubos yung kanilang mga cellphones. Alam po ninyo, so far, mahigit na ng 2,000 cellphones ang na-confiscate ng inmates, from the inmates, pero hanggang ngayon, napagtawagan pa rin sila. Since October. So yung 2,000 cellphones na yun, na-confiscate ng staff na yun eh. So what I did, di ba, in-announce ko rin sa inyo na I appealed na sana mayroong mag-donate ng jammer. Dumating na po yung jammer na yan and hopefully we could use that in the very near future. So may nag-donate, sir? Meron nang nag-donate. Nandito na. Nandiyan na. Ano may cell ba yan, sir? Yung name? I will meet him for the first time mamaya. Pasasalamatan ko and Sir, di ba 1 unit lang yun pero enough for the... hindi, dalawa. Parang isa sa building 14 and hopefully that would be enough para sa maximum. Isa pa lang, sir. Dumating. Dalawa na ang dumating. Sir, days po, Jammer na sabi niyo galing from Israel. Hindi, kasi masyadong mahal sa Israel. Ito, 2 million lang ang cost, but from Korea. Kaya, Super jammer din, sir. pero super jammer na rin daw ito. I think this will be, makikita natin, hindi pa nagagamit eh. Sir, this will be yung mga effective. witness na una yung ihaharap, sino yun? Kulangko, Rago? Well, Colangco, Ablen, Martinez, yung bosyo ito ng Noel Martinez, bosyo ito ng Genuine Lucano Gang, si Jaime Pacho, si Rodolfo Magleo, na dating major ng pulis. Tingnan natin, we have to finalize the list. Iniintay din sa akin ito ng mga officers ng House. Yan bang mga witness po natin may immunity sila? Kasi baka self-incriminating yung nila sa... Tama yun lang ang concern nila. So I myself, I could see their concern. Kaya naman, para naman hindi sila madiin dun sa pakikipag-cooperate nila. Especially yung mga inmates na hindi naman habang buhay ang kuwan. Gawa ng kasi pag ikaw ay sinabi mong ikaw ay nag-drug trade sa loob, baka yung kanilang application for parole or pardon ay adversely affected, maapektuhan. So, siguro naman very reasonable yun. As a matter of fact, hindi sila ang humingi nito eh. I discussed this with the leaders of the House kung pwede. Kasi yung may concern yung ibang lawyers. Yung lawyers ng iba ang kwan. So sabi ko, very reasonable. Wala naman sigurong kwan for the sake of the ng majority ng mga Pilipino. Dapat nating bigyan, dapat nating isiwalat to. bibigyan ng immunity, reasonable na bigyan, sir. Yung they will be, yung whatever they will say at the investigation tomorrow, hindi sila maaaring demanda or what. They could not be used against them. At saka para mag-open up sila. Kasi I'm sure na pinabasa ko doon yung ibang affidavit na kinuha ng kanilang abogado, marami pang pwede nilang isiwalat. Including the non-inmates or especially the non-inmates, sir. Both, all witnesses. But yung immunity, doon lang sa inmates. Sir, meron po ba But nasabi? like Ragos and the like will not get immunity. And Ragos, I think, also sought such immunity. So reasonable also. Very reasonable. Of the nature of the testimony. Alam mo, si Ragos still with the NBI. Ablen still with the NBI. Sir, sa dami po ng mga testigo, tingin niyo po ba may probable cause na para yung DOJ magkaso versus... Yes, meron na. Base lamang dun sa mga affidavit, pwede nang mag-file ng complaint and this could undergo a preliminary investigation. The nature of these complaints, sir, are Yung violation ng drugs law, an anti-graft. anti-graft, possibly. Sino-sino po yung sa tingin niyo pwede lang sampaan ng kaso? Later na siguro kasi hindi pa kami nag-a-assess eh.
May nagtatanong lang kasi kung pwede na. Kung may nagsasabi na, ba't kinakailangan pa kayo humarap sa house? Ba't hindi nila nyo filean? Alam mo, ang pag-build up ng case, hindi lang ganun. Unang-una, we are still waiting for our request sa AMLA. Kasi meron kaming mga hawak na ilang deposit slip na maaaring doon din-deposit. So, we have to get this first. But even on testimonial evidence alone, I believe kung probable cause lamang ay maaari na. Sir, may list na kayo ng tingin nyo pwede na kaso? May listahan na kayo? Nasa isip ko lang. Pero alam naman niyo kung sino yun. Since 2011, you've mentioned earlier, nung magsimulang mga rekta si J.B. Sebastian. Safe to say ba so na since 2011 hanggang 2015? Actually, hindi lang 2011, hindi lang si JB Sebastian, ngolekta na rin yung kanyang security, yung Jonel Sanchez, tsaka si Ronnie Dayan. Yeah, Ronnie Dayan nga pala, sir. One very key figure dito sa ito. The DOJ could not find him. Sir, si Jonel, sir. He still cannot be located. At least sa DOJ, I don't know kung may nakalocate na sa kanya. Sir, si Jonel nahanap niyo. Parang Not yet. Hindi. Nasaan ba siya? Alam mo? Sir, yung mga witnesses ba, may nabanggit about yung mga raid na ginagawa ni De Lima before sa NBP? Kasi you remember, may mga ganun siya before, yung pag-expose ng mga contraband inside the National Penitentiary. Did that come up in the affidavit na, ano yun, stage lang ba yun? Or what? If involved pala siya dun, sir? Actually, itong preliminary to sa kanyang pagpapatapon do sa 19 Bilibid inmates. But sinasabi nila na isa lang ang gripes nila. Pinatapon sila sa NBI para masolo raw ni JB Sebastian ang drug trade sa loob ng NBP. Basta may magte-testify dyan na pagpasok ni De Lima many times, dire-diretso na yan. No less than 4 times, ganun, merong isang inmate na yun ang nakikita niya. Ano yun, sir, mga unofficial? Ito yung mga unofficial, hindi bahagi ng raid. Diba you said before? Official ng, yung parang, I don't know kung official visit yun eh. Pero may mga visit doon na diretso si De Lima doon sa kubol ni JB Sebastian, and the visit would last mga 3 or 4 hours. Silang sila. Ganun katagal sa loob. Are you saying mayroong personal relationship dito sila? Sir? I'm not saying that. Ano pong gagawin nila sa tatlong oras? Aray ko. Dahil mo sa kanila. Sir, aside from yung, na ano mo na yung merong mga inmates, merong from the NBI, sino pa yung ibang mga testigo pa dun sa pagiging, sir? Ando na yun. Palagay ko, yung lahat ng mga testigo namin, yung lahat ng kabulukan sa Bilibid, masasabi nila. Katulad nitong mga indication ng De Lima's involvement through JB Sebastian. May mga privileges dyan na granted sa kanila. The use of golf carts para sa inside ng NBP. The use of mga 30 pieces yung golf carts na yan. Use of scooters, mga 100 pieces. Gambling every day inside the kubols. Allowing other illegal contrabands, hindi lang yung shabu. Siyempre, lahat yan illegal eh. But pinabayaan yan. As a matter of fact, may magsasabi dyan na talagang open ang benta ng shabu. Kaya may nagsabi dyan na hindi lamang po at least 3 times naging talamak ang droga dyan sa loob ng Bilibid during her administration or during as Secretary of Justice. At ang kinatatakutan nila, pag hindi mo sinunod ang utos ni JV, na talagang sinasabi nilang ang utos ito ay parang batas sa loob,
ipalilipat ka ang kulungan o sa kulon niya. Patatapong ka sa kulon niya. Sir, you mentioned kanina yung hiningan ng immunity yung mga inmates particularly para yung sasabihin nila bukas, bukas hindi magamit against them or hindi maka-apekto kung mag-a-apply sila for pardon or parole. So may ano po ba yun? Parang na-discuss po ba? Kasi si Presidente po, di ba, he has the power to commute sentences or give pardons. Oh, yan, talagang... Priority ba sila? May naging priority na ba for them since magsasalita sila? Ito, sabihin ko sa inyo, sa totoo lang, hindi ko pa kahit minsan nakausap si President Duterte tungkol dito sa kampanyang ito. Hindi niya alam itong ginagawa ko. Hindi niya alam ito. So, but dun sa question mo, of course, the President has the absolute power to grant pardon, to grant parole or anything. And since it's the DOJ that makes the appropriate recommendations, your office, Well, particularly, so walang problema na sa opisina mo. Walang problema, but we have no plan to recommend anybody for this. Sir, kailan tumigil yung pag-deliver ng drugs? Siguro nung hindi na siya secretary. So, since 2011, dire-diretso po yun ng bakit mo siya Yung may degree. May degree yan. Noong 2011, pa masyado. Pero naging ang campaign ay sobra noong beginning 2013 when JB Sebastian said that we have to collect money for the campaign for the campaign fund of Senator De Lima. Sir, have you approached JB? How do you? Have you approached yung JB, sir? Where is he? Have you tried getting his side? Yes. As a matter of fact, kiusap nga yan na kung pwedeng i-transfer muna siya kasi delikado daw siya sa Building 14. So, kung pwede raw, i-transfer muna siya maximum. Pumayag ako kasi magsasalita na raw siya. Pero apparently, pagka-transfer niya sa building, sa maximum, hindi naman niya tinupad yung kanyang pangako. So, pinabalik ulit siya sa Building 14. Apparently, kaya pala lang daw nagpa-transfer, mayroon lang siningil na millions. Ewan ko kung paano yun. Sir, since you already had a chance to talk to some of these inmates na involved nga dun sa drug operation sa Bilibid, did they also say na wala naman talagang laboratory or production there, but it's more of coordination dun sa mga tao nila sa labas? But inside, although nakakapasok, pero walang production and manufacturing? Yun ang lumalabas doon, hindi sila naka-witness. But meron diyang nag-testify o nagsasabi sa akin na ang the nearest doon ay yung bang pag-deliver ng mga bottled water na pagkatapos mong pakuluan, yung precipitate ay yun ang shabu. Ganun. Sir, tapos na yung kay JB or try pa rin siyang pilitin magsalita? Kasi siya yung parang dito eh. Yes, we'll try. We'll try. Sir, sa JV, wala siya sa top ng Hindi ko alam. Wala siya dun, sir eh. Kung wala siya doon, then well, isa nagsasabi na kaya siya kumukuha siya ng lakas kay Secretary. The supply of drugs. Kasi wala siya. Yung supply of drugs, ayan yung mga kumukuha sila sa mga chick. Di ba yan ang sabi ko? Yung mga importers na mga high-profile inmates, Peter Ko, etc. Mga Chinese drug lords, kumukuha yan directly from China or from those directly being hooked the high seas. Who identified, sir, yung personality? Because JV is not in the top. Wala po siya nasa sa top. Well, it doesn't mean na porque wala siya doon ay hindi. Siya ang top. So, tatawag lang, halimbawa, na itapo na from the ships, yung mga ang laking bultong yan, hundreds or even thousands of kilos. Tinatapon lang nila yan sa high seas or dyan sa ating coast. Tapos i-retrieve yan ng mga sapakat nila. May mga GPS yung mga shipments na yan. Pag nakuha nila yan, tatawag nila yan sa mga Chinese drug lords, sasabihin na sa amin na po ang mga kargamento. So, pagdating doon,
tatawagan ng mga Chinese drug lords ng Filipino drug lords na siya namang tatawag through cellphone, lahat through cellphone. Kaya talagang kinakailangan mawalan cellphone. Naibenta na nila ito. Halimbawa, yan ay nagawa ni JB yan. Later, inassign na niya mga bosyo, mga head ng bawat gang. Ito, dapat ibenta mo 20, 30 kilos. Pero hindi na pumapasok sa loob ng bilangguan yung mga sabong yan. So itatawag naman mga Pinoy natin, kumuha ka sa ganon, kay ganon, ibenta mo yan. Tapos itong pinagbentahan mo, ay deposit mo sa ganitong account. Tapos bahala ka na magpatong dyan. Ang nakausap ko yung isa, ang patong niya is 20,000 per kilo. Kaya pag 5 kilos, meron siyang 100,000 kilo. Sir, magkano yung estimate na total na kinita allegedly ni Senator De Lima? I don't want to venture guess, pero yung transaction sa loob ng bilibid will run into billions. Secretary, kasama din po ba si JB ron sa sinasabing pagka nabulilyaso yung transaction sa droga, meron siyang team na nagli-liquidate doon sa hindi tumupad ng transaction? Maraming pinatay dyan, maraming pinatapon dyan. Pag yung, ano mo, para mong i-stop yun. Okay, kumuha ka ng 20 kilo o 30 kilo, pero ang ibigay mong pera ay para sa 20 lamang. Galit na galit na yun. So, ibig sabihin, Secretary, si JB Sebastian may iniingatang blue book. Meron siyang blue book na hawak dahil masyadong malaki yung transactions na hawak niya. Ano, hindi ko alam. At nung nakaraan, tulad ng sabi ko sa inyo, sinubuan ako ng mga fake na mga deposit slip na sinasabi sa akin na yung disinformation na sinasabi ni Secretary De Lima na huwag kaming magpagamit ni Dan Tigirang, NBI, sa tungkol dito sa pag-imbestiga namin. Sabi ko naman, sino kayo nagpapagamit? Kung matatandaan ninyo, sino ba ang nagpagamit nung i-stop si President PJ May sa airport para hindi makaalis? Walang kaso hinaharap si PJ May nun, pero despite that, na-stop siya. Ngayon, nagbanta pa sa amin that there will be a hell to pay. Si Secretary De Lima, di ba? Tatandaan ninyo about mga 2 weeks ago. Ngayon, sabi ko ganyan, dapat pa nang magpasalamat siya sa akin sapagkat ako mismo ang nagsabi na yung mga peke ng deposit slip ay peke. Yung pinarating kasi sa akin yan from the New Bilibid prison. May nagsubo sa akin ng mga fake na deposit slip. Akala nila ay papapublish ko at magyayabang na ako. Pero hindi tayo ganoon. We've been in the practice of law as a litigator for 44 years. Kaya kahit bigyan mo ko ng dokumento, pagkaganda-ganda ulit space, papa-examine ko pa rin yan. At ganun nga nangyari noon, ang naging kinatotohanan lamang ni Jonathan Caranto ay yung pag-deposit niya ng 6 na beses from 40, 20,000 dun sa account ni Ronnie Ryan sa utos ni Secretary De Lima. Sir, dun sa That would be one, no? That would be a conclusion my part. Pero bahala kayong mag-conclude bukas pag napakinggan ninyo yung testimony. After and beneficiary. Sir, kung parang yung buong kwento is na-tolerate yung pagbibenta ng drugs para mabigyan ng pera itong si Senator De Lima sa pagtakbo niya. So, nanalo na siya, wala na siya doon. Wala na siya dito. Nagpapatuloy pa rin po ba yung bentahan na yun? Yung sa To a lesser extent, tuloy pa rin kasi nandun pa rin yung mga ilang cellphones na hindi na ako confiscate. Pero may nagsabi sa akin dito, yun, gumagamit sa akin yung mga kontak ko sa loob, may cellphone na sila kasi nagtitext sila sa akin Ang sabi nila, Secretary, congratulations. Ganyan. Alam po ninyo, natutuwa kami mga maliit na magpreso dito sapagkat halos nakikita namin pantay-pantay kami. Ngayon, hindi katulad nung nakaraan na talagang ang privilege ng travelers na nagkaroon. As a matter of fact, makikita natin, represent natin dyan, nakakuha ata ng isang sulat ng isang na ang sabi ni JB Sebastian parang ang pakiramdam daw niya talagang preso siya. Sa
ngayon. 24, hindi niya napapakiramdaman yun. May nakita ata kung gano'n. Pipresenta ng SAP yan. Kung sa among the items that they confiscated. We can still consider Well, kung hindi siya direct participant, eh, sobrang gross negligence or pinabayaan. Sir, but if you Kayo na ang makinig. We invite you, we-invite kayong lahat bukas. Kayo na ang mag-conclude sa inyong sarili. Kasi sir, aside from being a undercover protector, pwede kasi mission or negligence, hindi mo ginawa yung trabaho mo, di ba sir? But when you take into context yung whole campaign kitty, yung mga donasyon, that will seem as reflected. Because parang you're issuing orders sa kanila, you come up with this particular amount, magkano kayo ng quota, like different or make Kayo naman, yes, so, merong makikita mo dyan, mga testimony ng mga high-profile events na yan, na talagang gano'n na, parang doon pumupunta. But kayo na ang mag-conclude. Anood kayo bukas, and you conclude for yourself kung ano talaga ang participasyon ng Senator. Sir, how significant kung may practice, if you're telling us about violation ano siya? Doon siya sa parang conspiracy with the private conspiracy. How significant is this particular issue yung sa loob ng yung drug trade sa loob ng yung sa general war on drugs ng Duterte administration? Considering, sir, that the President is also now asking the public to give him another 6 months to rid the country of drugs dahil hindi nga daw po pala kaya ng dun sa original promise na 6 months lang ay mawawala. Very significant yan, katulad ng sinabi ko noon. Although this is my only assessment at assessment ko na akala. 75% ng drug trade throughout the Philippines ay niluluto dyan sa New Philippine Prison. So, kita mo 75% kung gaano kalaki yan. And of course, sabi ni Presidente, it is only now after I was elected President na nakita ko ang extent. In other words, during the campaign period, when he said that I could solve the drug problem in 3 to 6 months, hindi niya akalain na ganyan katalamak ang droga sa Pilipinas. And this is the reason why we agreed for the postponement of the barangay election. Kasi mga drug money ang pagsusuporta dun sa mga barangay elections, mga barangay campaigns na nasa ilalim ng influence ng drug lords. But since SAF took over, sir, and since the Duterte administration waged this all-out war against drugs, kailangan po siyempre ng 75% at illegal drug trade sa Pilipinas. Well, ang sabi nung... What extent yun napilay, sir? Ang sabi nung nakakalan dun sa loob talagang mga from 80 to 90% ang natigil, ang nawala ng drug trade sa loob ng Pilipinas. So makikita niyo kung anong nagagawa natin. Kaya lang talagang because of the ingenuity of this drug lords, mayroon pa rin silang telepono, cellphones. Kaya sabi ko ganyan, isa lang ang solusyon sa drug trade sa Pilipinas. Stop the cellphone and you stop the trade. So yung jammer. Sir, paano natin categorize yung mga testigo yung mga inmates? Ano sila? State witness? Something? Basta, well, hindi naman sila pwedeng state witness, pero ganun because they will be put under the WPP. So, parang state witness na sila. Sir, investor sila, sir. That's why sino mga witness? Yung lahat ng witness will be put under the WPP. That's the reason why some of them were transferred to... Well, hindi. Ang reason why they were transferred there is sapagkat natatakot na sila. There are so many threats against their life. Kaya, although hindi masyadong maganda ang naglipatan, mas maigita doon kasi at least walang threat doon in the meantime. WPP, at least yung tatlong po, the WPP, ibig sabihin na, sir, may immunity.
Yun lang naman, yun lang inmate, saka yung dalawang NBI direct, NBI men. Ang sa tatlo. Yun namang ibang testigo namin, the other, katulad ng sabi, hindi man lang. Sir, reaction lang, nag-statement na po si Senator De Lima na hindi siya pupunta tomorrow with or without invitation. Hindi daw siya pupunta sa hearing. Well, kung talagang naniniwala siya doon sa sinasabi niya na wala siyang kinalaman, ako, yung sa akin nangyari yun, mabilis pa sa alas 4, magpe-present ako tomorrow. Unang-una, hindi naman siya, sinasabi niya parang siyam yung hearing sa House. Eh, paano masasabi, anong description mo sa nangyari kay Magtabato? Kalawa, yung chairman ng Committee on Justice, si Congressman Ray Umali, eh kanyang kaklase at ka-fraternity pa niya. So what is he afraid of? Tsaka hindi niya pwedeng sabihin na lahat naman ang sasabihin niya, puro kasinungalingan. Di ba ganun ang sinasabi niya? So, masyadong premature yun eh. Basahin mo muna o tingnan mo muna kung ano yung nilalaman ng kanilang mga affidavit para masabi mong ikaw ay itong mga taong ito ay puro kasinungalingan. Until and unless you have read their affidavit, it is premature for her to say na hindi ka panipaniwala para puro kasinungalingan yan eh. So, pinipreempt niya. Secretary Sara ba sa presentation ng tomorrow? Pagbuo ng armory ni J.D. Sebastian Silva. Pagbuo ng armory na. Malalakas na baril na. Na-confiscate na yun before eh. I think because this was during the time of General Rainier when De Lima was no longer the DOJ Secretary. One more question, then we can just to be somewhere by the end. Sir, other issue. Other issue about peace talk. The MNL Group Attorney Emmanuel Pontanilla appealing to the Department of Justice to file a motion in the court to lift yung yung arrest warrants against Miss Wari. Yes, that is part of the peace talk. Matter of fact, we are very cooperative in that. And gusto namin talagang mabuo o matuloy na yung peace agreement natin. Una-una, napakaganda na nangyari sa CPP-NPA. I think there will be no problem with respect to MNLF. Ang problema na lang yung kay MNLF, yung kay Mr. Miswari. Pero sir, yung in the part of the DOJ, sir, nag-file na kayo ng motion sa court to lift yung arrest warrant against Miss Wari. Yun daw po ang problema ngayon eh. Hindi, yung nag-uusap kami ng Secretary Duresa at gagawin namin yung nararapat doon. Meron kaming gagawin doon. At it will be with the participation of the Office of the Solicitor General. Sir, how big is the possibility that we could release Mary Jane Veloso from the death row? Well, unang-una, hindi natin napag-usapan yun dito, pero mabuti naman na-clarify na hindi totoo na sinabihan ni President Duterte ang President Widodo na i-release na yung na-execute, tuloy na pag-execute kay Mary Jane Veloso. Actually, before the President's trip to Indonesia, di ba, kung matatanda ninyo na huli natin ng Bureau of Immigration, yung 177 Indonesian holding genuine Philippine passport but with fake contents. Yan po ay through the directive ni President Duterte, natusan po kaming i-release dyan sapagkat ang tingin namin dyan, ang tingin niya dyan are they are mere victims. Kaya na-release po yan bago magpagkita si President Duterte kay President Widodo. So, ang timing dyan ay yung sinasabi ng Pilipinas na para magkaroon ng parang good relation with Indonesia. Kaya yan ay, in other words, para ang tingin ko yan, although it's my own personal opinion, para magkaroon ng good relations ng Indonesia, para yan ay kay all for Mary Jane Veloso. Final word for tomorrow, wrap up na lang. Okay, so
Thank you very much for attending this morning's news briefing. And para matulungan ninyo o malaman nyo ang katotohanan, let's watch. Kung naman ang pan ninyo ay pahatid namin sa amin, mayroon kayong suggestion with respect to the hearing today. Maraming salamat. Thank you very much. Alin? Nakatakot naman kayo eh. Yung akala ko, hindi nyo makukunan, nakunan yung lahat. Thank you, ha? Thank you, sir. Sige po, salamat po. Tulad ng pag-imbento ng ebidensya. Giit ng senadora, hindi siya dadalo sa pagdinig ng Kamara at hindi magpapadala ng kinatawan. Hindi niya raw kinikilala ang anyay sham hearing na wala raw ibang layunin kundi sirain siya, alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Yung pong may mga crime, katulad ng perjury, yung nagsisinungaling, yan ang dapat hindi paniwalaan. Pero ito pong mga taong ito ay na-convict sila ng ibang crime, kaya it does not go to their credibility. Kaya dapat paniwala. Lalaanin nyo, hindi lamang isa, katulad ni Bato-Bato. Ito po ay aabot ng mahigit ng 13, 14. Hindi mo matuturuan yung mga yan na magsabi ng kasinungalingan. Maaaring yung isa ay maturuan mo ng kasinungalingan, pero hindi mo po maaaring turuan yan na unang-una hindi sila sabay-sabay na gawa ng kanilang salaysay. Ikalawa ay may kanya-kanya po silang abogado. Hindi po nakialam ang Department of Justice sa pagkuha ng kanilang mga lawyers sa kanilang ng mga statements. Sir, to clarify, yung 30 po, 30 yung for tomorrow, ilan dun, sir, yung parang mismong witness from the inside of the National Penitentiary? Well, nandiyan po si OIC Bureau Director Rafi Ragos, na naging Bureau Director yan ng panahon ni Secretary De Lima. Magte-testify siya na dun sa several instances na mag-deliver siya ng 5 million pesos sa bahay ni Secretary De Lima. 5 million pesos ay mismong si Secretary De Lima ang naka-receive nitong 5 million pesos na ito. At may kasama po yan, another MBA agent. Kaya dalawa po silang titistigo dito. Magpapatunay na Secretary De Lima ay dinalhan nila ng 5 million in one delivery, 2 deliveries. At meron pa po si Herbert Culanco. Magsasabi rin po na ang kanyang nakatuka sa kanya ay 3 million pesos per month na dinideliver niya tungo kay Secretary De Lima. Pero sir, 30 na yung bit-bit niyo tomorrow na resource people. Actually, yun nga po iniisip ko sapagkat napakarami ng 30, I don't think that we'll be able to finish all of them. Baka magkaroon tayo ng anong tawag dito, we could not, ng sobrang witnesses, so siguro mga 5 witness lang, hindi naman tatapos eh. Pero 30 na yung... Pero yung with respect to the others, kasi magkakaroon po tayo ng presentation eh. We will present na ang pagkakaiba ng Bilibid, ng New Bilibid Prison before the SAP took over and after the SAP took over. I-presenta rin po natin yung mga video before the SAP took over nung interview ni JB Sebastian para makita lahat ng nangyayari. Yung video ni Peter Ko, at mayroon pa rin pang video na kumakanta si Secretary De Lima doon sa kasama niya si Herbert Culanco.
Sir, you've already said this last week that there's nothing in return, no concessions. But since nakalive ka, sir, I think a lot of, most of the public, sir, nag-iisip na baka may kapalit po ito. Ito po ang sasabihin ko sa lahat. Unang-una, ang sabi ko, hindi namin hinanap yung mga testigong yan. At sasabihin kong muli na walang kaming pinangako, wala kaming ibinigay, hindi sila tinakot, hindi sila binayaran para mag-testify sa tomorrow. Kaya po't voluntary po yan. Yan po'y sinasabi nila na talagang nagkaroon sila ng tiwala sa administration, sa campaign ni President Duterte against drugs, and nagkaroon din daw po sila ng tiwala sa inyong abang lingkod at sa aking team. Kaya sila ay voluntaryong nagbigay ng kanilang salaysay. Sir, naalala ko lang, yung iba kasi yung mga high profile doon, like si Herbert Colanco, kasali sila doon sa mga lumabas dating balita na may planong patayin si President Duterte and si General Bato. Although dinenay po kasi nila, natanong ba yun? Kasama ba yun sa pag- Tinanong ko po yun. At ang sabi nila, tinanggi nila yun, doon daw sa Building 14, meron daw silang parang ginawang, although hindi ko pa nakikita to, parang ginawang sulat patungo sa administrasyon na dinidinay nila na sila ay kasama doon sa pag-contribute ng 50 million para patayin si President Duterte at saka si General Bato. Ngunit doon po sa Building 14, 40 po ang inmates doon, more or less. Mahigit pa nga ng 40. Ang pumirma lamang po doon sa sinasabing hindi sila kasama ay more or less about 10 lamang. So, hindi ko alam kung bakit hindi pumirma yung 30 po. Sir, very critical yung ni former, nasa-enjoy pa rin si Ragos, because I think he's no longer there, Ragos. Because he was known to be very close, or at least close to Secretary De Lima, and at that time, he was in active service. That's right. He was holding a very important position during those alleged deliveries. Hindi nga very important position. Siya ang head ng Bucor. During the De Lima's time. Siya ang head. Sir, gaano kadalas po yung delivery? Tinitingnan po namin yan, pero meron na pong dalawang deliveries na inadmit si deposit slip. Sinasabi sa akin na yung disinformation na sinasabi ni Secretary De Lima na huwag kaming magpagamit ni Dan Tigueran ng NBI sa tungkol dito sa pag-imbestiga namin. Sabi ko naman, sino kayo nagpapagamit? Kung matatandaan ninyo, sino ba ang nagpagamit nung i-stop si President PGMA sa airport para hindi makaalis? Walang kaso hinaharap si PGMA nun. Pero despite that, na-stop siya. Ngayon, nagbanta pa sa amin that there will be a hell to pay. Si Secretary De Lima, di ba? Tatandaan ninyo about mga 2 weeks ago. Ngayon, sabi kong ganyan, dapat pa nga magpasalamat siya sa akin sapagkat ako mismo ang nagsabi na yung mga peke na deposit slip ay peke. Yung pinarating kasi sa akin yan from the New Bilibid prison. May nagsubo sa akin ng mga fake na deposit slip. Akala nila ay papapublish ko at magyayabang na ako. Pero hindi tayo ganoon. We've been in the practice of law as a litigator for 44 years. Kaya kahit bigyan mo ko ng dokumento, pagkaganda-ganda on its face, papa-examine ko pa rin yan. At ganun nga nangyari noon, ang naging pinatutuhanan lamang ni Jonathan Caranto ay yung pag-deposit niya ng 6 na beses from 40, 20,000 dun sa account ni Ronnie Dayan sa utos ni Secretary De Lima. Sir, dun sa That would be a conclusion my part. Pero bahala kayong mag-conclude bukas pag napakinggan ninyo yung testimony. Sir, and beneficiary. Sir, kung parang yung buong kwento is na-tolerate yung pagbibenta ng drugs para mabigyan ng pera itong si Senator De Lima sa pagtakbo niya. So, nanalo na siya, wala na siya doon. Wala na siya dito.
Nagpapatuloy pa rin po ba yung bentahan na yun? Yung sa To a lesser extent, tuloy pa rin kasi nandun pa rin yung mga ilang cellphones na hindi na ako confiscated. Pero may nagsabi sa akin dito, yun, gumagamit sa akin yung mga kontak ko sa loob, may cellphone na sila eh. Kasi nagtitext sila sa akin eh. Ang sabi nila, Secretary, congratulations. Ganyan. Alam po ninyo, natutuwa kami mga maliit na magpreso dito kapagkat halos nakikita namin pantay-pantay kami. Ngayon, hindi katulad nung nakaraan na talagang ang privilege ng travelers na nagkaroon. As a matter of fact, makikita natin, represent pa natin dyan, nakakuha ata ng isang sulat ng SAP na ang sabi ni JB Sebastian parang ang pakiramdam daw niya talagang preso siya sa ngayon. When before, hindi niya napapakiramdaman yun. May nakita ata kung gano'n. Representa ng SAP yan. Kung sa among the items that they confiscated. We can still consider Pero kung hindi siya direct participant, sobrang gross negligence o pinabayaan. Sir, but if you Kayo na ang makinig. We invite you, kayo lahat bukas, kayo na mag-conclude sa inyong sarili. Sir, aside from being here, undercover protector, pwede kasi mission or negligence, hindi mo ginawa yung trabaho mo, di ba, sir? But when you take into context yung whole campaign kitty, yung mga donasyon, that would seem as protected, di ba, sir? Parang you're issuing orders sa kanila, they come up with this particular amount, magkano kayo ng quota, is different from being Ayun naman, yes, so merong makikita mo dyan mga testimony ng mga high-profile events na yan, talagang gano'n na, parang doon pumupunta. But kayo na ang mag-conclude. Anood kayo bukas, and you conclude for yourself kung ano talaga ang participation ng Senator. Sir, how is it difficult? Kung may if you're telling us Doon siya sa parang conspiracy with the private conspiracy. how is it difficult is this particular issue yung sa loob ng yung drug sales sa loob ng yung sa general war on drugs ng Duterte administration, considering, sir, that the president is also now asking the public to give him another 6 months to rid the country of drugs dahil hindi nga daw po pala kaya ng dun sa original promise na 6 months lang ay mawawala. Very significant yan, katulad ng sinabi ko noon. Although this is my only assessment at assessment ko na akala. 75% ng drug trade ko sa Philippines ay niluluto dyan sa mobility business. So, kita mo 75% kung gaano kalaki yan. And of course, sabi ni Presidente, it is only now after I was elected president na nakita ko ang extent. In other words, during the campaign period, when he said that I could solve the drug problem in 3 to 6 months, hindi niya akalain na ganyan katalamak ang droga sa Pilipinas. And this is the reason why we agreed for the postponement of the barangay election. Kasi mga drug money ang pagsusuporta dun sa mga barangay elections, mga barangay campaigns na nasa ilalim ng influence ng drug lords. Since took over, sir, and since the Duterte administration waged its all-out war against drugs, kailangan po siyempre ng 75% na illegal drug rates sa Pilipinas. Well, ang What extent yun napilay, sir? ang sabi nung nakakalan dun sa loob talagang mga from 80 to 90% ang natigil, ang nawala ng drug. Si Director Ragos at hinihintay po namin siya na, well, mag-open na pa. Sir, anong year daw po ito nangyari? Can you at least give a period 2014, 20... Mga 2014 nata. Immediately after his appointment to leave as a YC. Oo, kasi ilang araw lang daw siyang nakaupo nun may nagpadala na ng 5 million sa kanya,
para kay Secretary de Lima. So, ang Sworn ginawa, statement na siya, sir. No? This is already on the record, sworn statement. that's right. Mayroon na siyang statement. Sir, ang binigay lang si Secretary de Lima, siya wala siyang nakuhang part sa parang Dun sa statement niya, walang sinasabing may nakuha siya. So what made you decide po na magsalita agad against the Lima, knowing the fact na yung dalawa po ay very close to each other? Tapos ay isang gawin na. What was his reason? Sinabi? Unang-una, ang naunang pagsalita dyan ay yung kanyang NBI escort driver, si Junior Ablen. Yan ang kanya. Kasama po silang mag-deliver niyan. So, kinonfront namin siya tungkol dun sa statement ni Ablen and sinang-ayunan niya yung pahayag ni Ablen. So it was a plan first. Sir, how do you, may particular strategy po ba kayo in terms of yung paglatag nyo nung kung ano yung mga nangyayari sa NBP during the time of Senator De Lima as Justice? We will try to make it orderly and we will try to present the witnesses who could be questioned. Mahirap kasi yung i-present kong lahat ng inmates doon, mga 14, 15, nang hindi naman sila mapapresenta. Kasi alam kong kukulangin sa oras so baka magkaroon tayo ng parang evidence indigestion. Kaya doon lamang sa 5 na ipipresenta ko, sa first 5, hindi na tayo siguro kukulangin sa oras. Kasi magkakaroon dito ng presentation, unang-una, yun munang ipipresent natin yung mga video, it will take almost an hour pag presenta natin yon. Tapos yung presentation din ng SAP, ipipresent ng SAP ang status or condition of the Bilibid before they took over on July 20 and after they took over. They are also going to present yung how ingenious these inmates are in hiding their cell phones and other. Makikita ninyo, tataka kayo, talagang mamamangha kayo kung anong ginawa niyong mga inmates na yan at hindi maubos-ubos yung kanilang mga cellphones. Alam po ninyo, so far, mahigit na ng 2,000 cellphones na confiscate ng inmates, from the inmates, pero hanggang ngayon, napagtawagan pa rin sila. Since SAP took over. So yung 2,000 cellphones na yun, na-confiscate ng SAP na yun eh. So what I did, di ba, in-announce ko rin sa inyo na I appealed na sana mayroong mag-donate ng jammer. Dumating na po yung jammer na yan and hopefully we could use that in the very near future. So may nag-donate, sir? Meron nang nag-donate. Nandito na, nandiyan na. Ano yung cell phone yan, sir? I will meet him for the first time mamaya. Pasasalamatan ko and Sir, di ba 1 unit lang yun pero enough for the... hindi, 2. Parang isa sa building 14 and hopefully that would be enough para sa maximum. Isa pa lang, sir. Dumating. 2 na dumating. Sir, yung galing siya sa... Ang jammer na sabi niyo galing from Israel. Hindi, kasi masyadong mahal sa Israel. Ito, 2 million lang ang cost, but from Korea. Kaya, Super jammer din, sir. pero super jammer na rin daw ito. I think this will be, makikita natin, hindi pa nagagamit eh. Sir, this will be yung mga effective. witness na una yung ihaharap, sino yun? Colangco, Ramo? Well, Colangco, Ablen, Martinez, yung bosyo ito ng Noel Martinez, bosyo ito ng Jerwin Lucano Gang, si Jaime Pacho, si Rodolfo Magleo, na dating major ng pulis. Tingnan natin, we have to finalize the list
hinihintay din sa akin to ng mga officers ng House. Yan bang mga witness po natin may immunity sila? Kasi baka self-incriminating yung sasabihin nila sa... Tama yun lang ang concern nila. So I myself, I could see their concern. Kaya naman, para naman hindi sila madiin dun sa pakikipag-cooperate nila, especially yung mga inmates na hindi naman habang buhay ang kuwan. Gawa ng kasi pag ikaw ay sinabi mong ikaw ay nag-drug trade sa loob, baka yung kanilang application for parole or pardon ay adversely affected, maapektuhan. So, siguro naman very reasonable yun. As a matter of fact, hindi sila ang humingi nito eh. I discussed this with the leaders of the House kung pwede. Kasi yung may concern yung ibang lawyers. Yung lawyers ng iba ang kwan. So sabi ko, very reasonable. Wala naman sigurong kwan for this sake. Yung sasabihin nila bukas, bukas hindi magamit against them or hindi maka-apekto kung mag-a-apply sila for pardon or parole. So may ano po ba yun? Parang na-discuss po ba? Kasi si Presidente po, di ba, he has the power to commute sentences or give pardons. Oh, yan. Talagang... Priority ba sila? May naging priority na ba for them since magsasalita sila? Ito, sabihin ko sa inyo. Sa totoo lang, hindi ko pa kahit minsan nakausap si President Duterte tungkol dito sa kampanyang ito. Hindi niya alam itong ginagawa ko. Hindi niya alam ito. So, but dun sa question mo, of course, the President has the absolute power to grant pardon, to grant parole or anything. And since it's the DOJ that makes the appropriate recommendations, your office, Well, particularly, so walang problema na sa office yun naman. Walang problema, but we have no plan to recommend anybody for this. Sir, kailan tumigil yung pag-deliver ng drugs? Siguro nung hindi na siya secretary. So, since 2011, dire-diretso po yung bakit mo siya. Yung may degree. May degree yan. Noong 2011, pa masyado. Pero naging ang campaign ay sobra noong beginning 2013 when JV Sebastian said that we have to collect money for the campaign for the campaign fund of Senator De Lima. Sir, have you approached JB? How do you? Have you approached yung JB, sir? Where is he? Have you tried getting his side? Yes. As a matter of fact, kiusap nga yan na kung pwedeng i-transfer muna siya kasi delikado daw siya sa Building 14. So, kung pwede raw, i-transfer muna siya maximum. Pumayag ako kasi magsasalita na raw siya. Pero apparently, pagka-transfer niya sa building, sa maximum, hindi naman niya tinupad yung kanyang pangako. So, pinabalik ulit siya sa Building 14. Apparently, kaya pala lang daw nagpa-transfer, mayroon lang siningil na millions. Ewan ko kung paano yun. Sir, since you already had a chance to talk to some of these inmates na involved nga dun sa drug operation sa Bilibid, did they also say na wala naman talagang laboratory or production there, but it's more of coordination dun sa mga tao nila sa labas? But inside, although nakakapasok, pero walang production and manufacturing? Yun ang lumalabas doon, hindi sila naka-witness. But meron diyang nag-testify o nagsasabi sa akin na ang the nearest doon ay yung bang pag-deliver ng mga bottled water na pagkatapos mong pakuluan, yung precipitate ay yun ang shabu. Sir, tapos na yung kay JB or try pa rin siyang creative magsalita? Kasi siya yung parang pinaka-dito eh. Yes, we'll try. Sir, si JB, wala siya sa top ng records. Hindi ko alam. Wala siya dun, sir eh. Kung wala siya doon, then isa nagsasabi na kaya siya kumukuha siya ng lakas kay Secretary. Yung the supply of drugs. Kasi wala siya. Yung supply of drugs, ayan yung mga kumukuha sila sa mga chick. Di ba yan ang sabi ko? Yung mga importers na mga high-profile inmates, Peter Co., etc. Mga
Chinese drug lords, kumukuha yan directly from China or from those directly being cooked the high seas. Pero identified, sir, yung personality. Because JB is not in the top. Wala po siya na sa top. Well, it doesn't mean na porque wala siya doon ay hindi. Siya ang top. So, tatawag lang halimbawa na itapo na from the ships yung mga ang laking bultong yan, hundreds or even thousands of kilos. Tinatapon lang nila yan sa high seas or dyan sa ating coast. Tapos i-retrieve yan ng mga sapakat nila. May mga GPS yung mga shipments na yan eh. Pag nakuha nila yan, tatawag nila yan sa mga Chinese drug lords, sasabihin na sa amin na po ang mga kargamento. So pagdating doon, tatawagan ng mga Chinese drug lords ng Filipino drug lords na siya namang tatawag through cellphone, lahat through cellphone. Kaya talagang kinakailangan mawalan cellphone. Naibenta na nila ito. Halimbawa, yan ay nagawa ni JB yan. Later, inassign na niya mga bosyo, mga head ng bawat gang. Ito, dapat ibenta mo 20, 30 kilos. Pero hindi na pumapasok sa loob ng bilangguan yung mga sabong yan. So itatawag naman mga Pinoy natin, kumuha ka sa ganon, kay ganon, ibenta mo yan. Tapos itong pinagbentahan mo, ay deposit mo sa ganitong account. Tapos bahala ka na magpatong dyan. Ang nakausap ko yung isa, ang patong niya is 20,000 per kilo. Kaya pag 5 kilos, meron siyang 100,000 kilo. Sir, magkano yung estimate na total na kinita allegedly ni Senator De Lima? I don't want to venture guess, pero yung transaction sa loob ng bilibid will run billions. Secretary, kasama din po ba si JB Ron sa sinasabing pagka naburilyaso yung transaction sa droga, meron siyang team na nagli-liquidate doon sa hindi tumupad ng transaction? Maraming pinatay dyan, maraming pinatapon dyan. Pag yung, ano ba, parang mong istapa yun. Okay, kumuha ka ng 20 kilo, o 30 kilo, pero ang ibigay mong pera ay para sa 20 lamang. Galit na galit na yun. So, ibig sabihin, Secretary, si JB Sebastian may iniingatang blue book. Meron siyang blue book na hawak dahil masyadong malaki yung transactions na hawak niya. Ano, hindi ko alam. At nung nakaraan, tulad ng sabi ko sa inyo, sinubuan ako ng mga fake na of the ng majority ng mga Pilipino. Dapat nating bigyan, dapat nating isiwalat to. Bibigyan ng immunity, reasonable na bigyan, sir. Yung they will be, yung whatever they will say at the investigation tomorrow, eh hindi sila maaaring demanda or what. They could not be used against them. At saka para mag-open up sila. Kasi I'm sure na pinabasa ko doon yung ibang affidavit na kinuha ng kanilang abogado, marami pang pwede nilang isiwalat. Including the non-inmates or especially the non-inmates, sir? Both, all witnesses. But yung immunity, eh doon lang sa inmates. Sir, meron bang nasabi? But like Ragos and the like will not get immunity? And Ragos, I think, also sought such immunity. So reasonable also? Very reasonable. Of the nature of the testimony? Alam mo, si Ragos still with the NBI. Ablen, still with the NBI. Sir, sa dami po ng mga testigo, tingin niyo po ba may probable cause na para yung DOJ magkaso versus... Yes, meron na. Doon, base lamang doon sa mga affidavit, pwede nang mag-file ng complaint and this could undergo a preliminary investigation. The nature of these complaints, sir, are... Yung violation ng drugs law. And anti-graft. Anti-graft, possibly. Sino-sino po yung sa tingin niyo pwede nang sampaan ng kaso? Later na siguro kasi hindi pa kami nag-a-assess eh. May nagtatanong lang kasi kung pwede na. Kung may nagsasabi na, ba't kinakailangan pa kayo humarap sa house? Ba't hindi lang nyo filean? Alam mo, ang pag-build up ng case, hindi lang ganun. Unang-una, we are still waiting for our request sa AMLA. Kasi meron kaming mga hawak na ilang deposit slip na maaaring doon din-deposit. So, we have to get this first. But even on testimonial evidence alone, I believe kung probable cause lamang ay maaari na. Sir, may list na kayo ng tingin nyo pwede na kaso? May listahan na kayo?
Nasa isip ko lang. Pero alam naman niyo kung sino yun. Since 2011, you've mentioned earlier, nung magsimulang mangolekta si J.B. Sebastian, safe to say ba sir na since 2011 hanggang 2015? Actually, hindi lang 2011, hindi lang si JB Sebastian, nangolekta na rin yung kanyang security, yung Jonel Sanchez, tsaka si Ronnie Dayan. Yeah, Ronnie Dayan nga pala sir, one very key figure dito sa anong ito. The DOJ could not find him. Sir, si Jonel, sir. He still cannot be located. At least sa DOJ, I don't know kung may nakalocate na sa kanya. Sir, si Jonel nahanap niyo. Parang Not yet. Hindi. Nasaan ba siya? Alam mo? Sir, yung mga witnesses ba, may nabanggit about yung mga raid na ginagawa ni De Lima before sa NBP? Kasi if you remember, may mga ganun siya before, yung pag-expose ng mga contraband inside the National Penitentiary. Did that come up in the affidavit na, ano yun, stage lang ba yun? Or what? If involved pala siya dun, sir? Actually, itong preliminary to sa kanyang pagpapatapon do sa 19 bilibid inmates. But sinasabi nila na isa lang ang gripes nila. Pinatapon sila sa NBI para masolo raw ni JB Sebastian ang drug trade sa loob ng NBP. Sir, parang masyadong close to you, J.B. and Jonel. Kasi sila nagkakilala, establish ko Well, basta may magte-testify dyan na pagpasok ni De Lima many times, dire-diretso na yan. No less than 4 times, ganun, merong isang inmate na yun ang nakikita niya. Ano yun sir, mga unofficial? Ito yung mga unofficial, hindi bahagi ng raid. Diba you said before? Official ng yung parang, I don't know kung official visit yun eh. Pero may mga visit doon na diretso si De Lima doon sa kubol ni JB Sebastian, and the visit would last mga 3 or 4 hours. Silang sila. Ganun katagal sa loob. Are you saying mayroong personal relationship dito sila, sir? I'm not saying that. Ano pong gagawin nila sa tatlong oras? Aray ko. Titanong mo sa kanina. Sir, aside from yung, na ano mo na yung merong mga inmates, merong from the NBI, sino pa yung ibang mga testigo pa dun sa pag-ibig, sir? Ando na yun. Palagay ko, yung lahat ng mga testigo namin, yung lahat ng kabulukan sa bilibid, masasabi nila. Katulad nitong mga indication ng De Lima's involvement through JB Sebastian. May mga privileges dyan na granted sa kanila. The use of golf carts para sa inside ng NBP. The use of mga 30 pieces yung golf carts na yan. Use of scooters, mga 100 pieces. Gambling every day inside the kubols. Allowing other illegal contrabands, hindi lang yung shabu. Siyempre, lahat yan illegal eh. But pinabayaan yan. As a matter of fact, may magsasabi dyan na talagang open ang benta ng shabu. Kaya may nagsabi dyan na hindi lamang po at least 3 times naging talamak ang droga dyan sa loob ng bilibid during her administration or during as Secretary of Justice. At ang kinatatakutan nila, pag hindi mo sinunod ang utos ni JV, na talagang sinasabi nilang ang utos ito ay parang batas sa loob, ay ipalilipat ka ang kulungan sa kolonya. Patatapong ka sa kolonya. Sir, you mentioned kanina yung hiningan ng immunity yung mga inmates particularly para